Everybody, Hello po. maggagabi na, Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello. Are you excited for today? Yes, super. Super excited na po. Gusto ko yung energy ni Fiang wearing bright yellow. Tita Nova! Bati ka, tita. Good afternoon sa inyong lahat. Ay nako, ang dami-dami nyo. How nice naman at magkakasama tayo ngayong araw na ito para panoorin ang isang napakagandang pelikula. True. Na ito'y kapupulutan talaga ng malaking aral, malaki. Sapagkat pamilya po ang involved dito. Pamilya natin. Tita, magre-ready na ba kami ng tissue? In 2 minutes. In 2 minutes. Okay. We'll find time to grab tissue. Tita Ses! Bate, please. How are you? Alen? Bate. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang-maligaya po kami sa inyong presence ngayon. Nagpapasalamat kami at kayo nagbigay ng panahon para sa aming pong pelikula. Hope i-enjoy nyo to dahil confident kami na ito, kahit na sabihin mo ito ay gawa ng mga Koreano, pero napaka-Pinoy po ng kwento niya. Kung ano po yung mga makikita ninyo, I'm sure makaka-relate kayo at tayo ay may nanay, lahat tayo ay may lola, lahat tayo may pamilya. So sana paglabas ninyo, pagkatapos yung mapanood ito, ay kapulutan ninyo ng magandang aral. At gusto ko rin po i-remind, siguro Mother's Day, Yes! ito ay magandang regalo para sa inyong lola, nanay, dahil pagkatapos ng pelikulang ito, mag-iiba ang tingin nyo sa kanila. Ayun. Thank you. Tita Pero Nova. maidagdag ko lang, we would also like to thank, siyempre naman, si Sylvia Santos, Yes! our producer, ang Nathan Films. Maraming salamat at kami po ang napili ninyo para po i-dub itong Korean movie na ito into Tagalog. Sapagkat I know for sure after this showing natin, talaga pong ito'y panonoorin ng mga tao sapagkat naiiba ito. At kami po ay medyo nahirapan din dahil alam nyo na hindi naman po kami marunong magsalita ng Koreano. Pero na-translate po natin in Tagalog para mas maiintindihan ng mga Pilipino ang mga salita dito. Maintindihan natin ang istorya, Kaya maraming salamat, Nathan Films, at sana magtagumpay ang pelikulang ito. Kailangan ng Pilipino ang pelikulang ito. Makakatulong sa ikabubuti ng ating pamilya. Thank you, Tita Nova. And gaya ng sabi ni Tita Ses kanina, this is the perfect treat for Mother's Day. So kung naghahanap kayo ng gagawin o saan nyo dadalhin ang inyong mga mommies, lolas, diba, sisters, ito na yung perfect place to bring them. At we have our fans here. Ito na, naghahanap na sila, nagkakagulo sa gilid. Naghahanap na ng upuan ang ating mga invited na fans. Pero let's proceed na, Chok, sa ating Q&A. Yes. Magandang hapon, kapatid. Magandang hapon. Welcome po sa advanced screening ng Picnic, ang Tagalized version. Sino ang una magtatanong? Rose Garcia ng si Miss Actually, Rose? nararamdaman ko nga, Rose Yes. Garcia will give the first question. Hi, Rose! Miss Good Rose afternoon. Garcia! I love you. Quiet lang po sa gilid yung mga fans natin. Thank you. Ayan, good afternoon po. Kay Miss Ses and Miss Nova. Nandito po ako. Kay ayan, kay Fiang na rin. Kayo po ba, nanonood din kayo ng mga Korean drama or movies? And if ever po, ano po yung feeling na at this time kayo yung nag-dub yung mismong Korean film? Are you fond of watching Korean drama? Bihira po. Oo. At siguro sa kabisihan naman. Pero meron din akong mga napanood. And I like yung mga istorya ng Korean. Nagugustuhan ko naman ang kanilang pelikula. Yun nga lang, kailangan merong subtitle, di ba?
Dahil hirap na maintindihin. Pero maganda ang mga istorya nila. Totoo yan. Kaya nung tanggapin namin itong pelikulang ito upang idub, medyo nahirapan ng konti sapagkat yung reaction na kasi iba ang Tagalog eh. Totoo. Iba ang Filipino language, no? At saka feelings ng Filipino language. So, kailangan namin pag-aralang mabuti, and our coach na nagko-coach sa amin na dubber lived in Korea. Tumira siya doon. So, nagbibigay siya ng konting advice or tawag doon, paliwanag regarding yung buhay ng itakbo ng buhay ng mga Koreano. So pinag-aralan pa namin yon. Kaya medyo nahirapan din po kami sa pagdadab. Pero after that, inaalam namin mabuti ano yung nangyari doon, ano yung ganito. Kasi iba ang Filipino culture sa kultura ng Koreano. Pero after napag-aralan namin, na-adapt namin sa sarili namin, then it's easy for us na i-dub even in Tagalog. I-translated into Tagalog. At mismo kami naaapektuhan sa ginagawa namin. There are times that I stop the dubbing. Because, ano po? Nadadala. Hindi ko po mapigil ang pag-iyak. Very touching. At sentimental. Okay. Tita Nova, sorry, ma-add ko po. Somehow po ba medyo nakarelate din kayo dito sa dinab ninyo na character? Yes, it's very important. Wala pala namang pagkakaiba. Ang kay Koreano ka, kay Hapones ka, kay ano, basta't pamilya. Tayo, kasi tayo, malapit tayo sa pamilya. This is all about family. And the more you will love your family after watching, dito natin makikita yung totoong aral. Ito yung paano mo mahalin ang pamilya mo. I just leave it that way hanggang sa matapos niyo mapanood. Dahil pati kami apektado din po. Thank you po. Si Miss Tess po, may i-add po ba? Yes po. Siguro between the two of us, ako yung talagang Korean fan. Oo naman, lalo na nung pandemic, di ba? Favorite? Anong favorite ni Tita Ses? Naku, ang pinakamamahal ko si Song Joong Ki. Kaya, ayun talaga, lahat ng pelikula niya pinanood ko, lahat na, at hindi lang minsan, ilang beses yan. Kaya lang, syempre, may asawa na siya ngayon. Anyway, kaya nung sinabi ni Ibyang na magdadab ako ng Korea, sabi ko, Byang, pupunta pa tayo sa Korea, magkikita na ba kami ni Song Joong Ki? Siyempre, biro-biro namin yan. Yeah, for me, hindi ako stranger sa Korean novel. Nagustuhan ko, na-excite ako kasi this is going to be my first time to dub a full-length film feature na hindi na Korean. So, that part, yes, dun sa question mo, doon naman, just a reaction to Nova. If you notice na medyo naging emotional siya kanina. Kasi in real life, may mga linya kasi sa pelikula na ramdam, I'm speaking for myself, ramdam na ramdam naming dalawa, lalo na nung, say we be best friends in the movie and in real life, para kaming magkapatid. At may linya kami na, pag mabubuhay ka uli, ikaw ang guardian angel ko, parang ganoon. Because sa totoong buhay, ganun siya sa akin. So, nung nagdadab kami, may mga times na natatawa kami kasi nakikita namin yung sarili namin. Dalawang magkaibigan na tapos mag-aaway. Hindi naman kami nag-aaway sa tutungpat. Pero yung minsan, you argue, and then yung babati kayo, and you know, yung tipong, I don't want to give it away. Pero, sa ganoong punto, naramdaman namin, kaya may time na nagdadab kami, hindi namin alam bakit kami lumulog.
thank you po. Kay Fiam na lang last. How do you feel na ikaw ang napili ng Nathan Studios, of course ni Ibiang, na mag-dub? Nung una po, nagdadalawang isip po ako, totoo. Kasi hindi ko alam if kakayanin ko ba. Kasi as a baguhan naman po dito sa industriya, hindi ko po alam yung mga dapat gawin. Hindi ko alam yung galawan. Dahil sa dubbing po, ikaw mismo talaga yung mag-a-adjust dun sa emosyon nila. Especially, pag pinapanood mo yung movie, kailangan kuhang-kuha mo yung mga reaction nila, the way silang magsalita ng parang accent po nila gano'n. And nahihirapan po ako nung una sa pagdodub kasi hindi po ako fan talaga ng Korean. Hindi po talaga ako nanonood ng mga Korean dramas. And ang pinakamas nahihirapan po ako sa pagkanta po. Kasi very open. Pinakanta ka dito? Opo. Okay. And very open man po ako sa lahat na hindi ko po talaga forte ang pagkanta. Tapos Korean pa. Yeah, opo, tapos Korean pa. So, pero nag-aaral na, voice lesson naman na po ako. So, okay. And yung scene ko po doon as a young version po, konti lang po siya. Pero I really enjoyed na-experience ko po itong dubbing. Thank you po. Okay, thank you. Thank you, Rose. Nagkaroon talaga, Fiam. You have to start somewhere. And it's a good thing that you accepted this kasi magandang project to. Yes. Diba? And hindi din lahat nakaka-experience as a baguhan. Oo. Na may experience mo kagad yung first dubbing mo po. So you're playing the role of young Onsip? si Tita Nova. Tita Ses. Yes po. Tapos si JM. Miss Tisa. Si JM naman, ikaw na magsalita. Wala si JM dito eh. Younger version po siya ni... Kuya Boji. Opo, ni Kuya Bonji. And yung character po niya, bagay po siya sa kanya. Bakit? Nonchalant. Yes, very nonchalant po yung character nila. And yung character po namin is makulit. Okay. Makulit din po talaga na maingay. So yung character po ni Jem, hindi po siya nahihirapan doon. Ako po na po magsasabi. Hindi po siya totally nahihirapan doon kasi very nonchalant po siya eh. Yung Swak na swak yung personality niya in super real swak life. po talaga in real life. Oo. Kasi very nonchalant talaga. Tahimik talaga ang on-screen partner mo eh, di ba? Ayan. On-screen naman, ikaw Yes. naman, Fiam. On-screen partner. Okay, Chuk, sinong next? Don Sermino. I knew it. Mukhang ganang I knew it. Anyways, follow up, eto po. Oh, pasensya na kayo, madilim po. No? Yan Oo, si madilim Don nga Don. kahit nga yung nandito. Follow up ko lang yung question kanina yung tungkol sa relate. Pero kayo, ano yung pagkakapareho ng character na pinortray nyo or dinab nyo in real life, sa totoong buhay? Like ikaw, Fiang, meron ba talagang pagkakahawig dun sa dinab mo? At ano yung in particular? Siguro po, meron po. Aside sa personality, siguro yung loving siya sa kanyang nanay. Okay. Kasi si Onsim po makananay po siya eh. And gusto niya na po nagpapalambing sa nanay nung bata-bata po siya. So I think yun po yung similar ko po dun sa young Onsim. Yeah, may particular scene na talagang parang feeling mo ikaw. Siguro po nung nagpapagawa po ako ng damit. Yes, siguro po, na-feel ko po na parang ako yun kasi may mga times po na gusto kong ginagawan or binibilan po ko ng nanay ko ng damit. Yung character mo ba ligawin din? Parang gano'n. Hindi ko... yung akin po kasi parang crush ko po si younger version po ni JM. Yung younger version po niya. Crush po namin ng isa't isa siguro. So relate in real life, parang ganun din. In real life po? Oo. Thank you po. Next ko. Okay. So yun na yung sagot. Yes. Ay naman, kay Tita Nova at kay Tita Ses, then meron ba mga particular scene na feeling ka parang ako ito talaga eh? May napagdaanan ko rin yung ganito eh. Yes. Yung friendship,
parang katulad ng friendship namin. Nakikita namin yung sarili namin dun sa dalawang matanda. Tanda talaga. Eh, matanda talaga eh. In character po ba kayo ngayon? Medyo. Matanda na tayo, aminin mo na rin. Oo na. Ganyan na ganyan po yun sa movie. Yan, gano'n. Nag-aaway din sila. Pero talaga nalulungkot din ako sapagkat meron din ako nakikitaan sa ating Filipino families na gano'n ang nangyayari. Nagiging materialistic tayo, nagiging makamundo na ang kabataan, na parang nababaliwala ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola. At dito makikita natin kung gaano sila kahalaga sa atin, kung gaano nakakaawa in ganon. So, this movie, sana'y magbigay ng magandang aral, mapanood ng mga kabataan, how important ang pamilya, lalo na ang mga lolo at lola na nag-alaga nung maliit ka pa, nung baby ka pa, hanggang lumaki, and then just like that, na parang wala na. Kasi ang iniisip mo na lang, sarili mo. So this is a very dramatic movie. Pero may lesson sa ating pamilya. So dapat talagang mapanood ng mga bata. Yes. Kay Miss Cess naman po. Okay, siguro kung ang tanong mo yung pagkakahawig sa pagkatao ko, siguro hindi na siguro sa character ko kung hindi sa character din ni Nova, naming dalawa na alam mo yung pagmamahal ng isang nanay ay hindi matatawaran. Lahat na lang ng kaya mong ibibigay mo sa anak mo. Kahit na nasasaktan ka na, kahit na wala nang maitira sa'yo, ibibigay mo yun. Kahit wala silang ibalik sa'yo. So, in that way, nararamdaman ko yun. Pero ang totoo kong anak, hindi abusado, mabait yung anak ko, ha? Okay po. Nandiyan siya ngayon, baka naman magalit sa akin. Napakabait ng anak ko, napakaswerte. Pero dun sa tanong mo, I'm talking about the selfless love that mothers have na makikita ninyo dito sa pelikula. Okay po, maraming salamat and excited ang may panoorin. Konting hintay na lang Don. In a few minutes, we'll be screening the movie already. Chok, sino next? Mula sa Rider Studios Philippines, Jojo Panaligan. Jo, tayo ka para kita ka lang ni Tita Nova. Parang isang ano lang. Alam lang nila kung nasa ka nakata. Ayan! Tita, ayan si Jojo. Tanong ko po kay Tita Nova. Dito po. Kasi Seb, nakikita ko ba yung green? Eto po. Tinutulungan naman eh. Tanong ko po, mas challenging or less challenging ba kapag dubbing lang? Kesa sa yung pakikatawan, kasama, tas naka-costume ka. Kasi syempre dito hindi naman kailangan hindi makikita on cam. Mas or less challenging? Yes, may challenge talaga. Because ang ginagamit natin voice. Wala ako doon para umarte. Mas madali kung iaarte mo. Pero ito, umaarte ang boses ko, ang puso ko, ang damdamin ko. That there are times that I have to stop. Wait. Hindi ko kaya. Wait, hihinga lang ako. Because tumutulo na talaga, uhubusipon mo everything. Kasi you have to feel it. Kung ano yung reaction ng matanda doon, kailangan yun ang mabasa ninyo sa boses ko. So, hindi ko to ina-acting. Talagang nararamdaman namin. It's not easy to dub. Kung dubbing lang na gusto mo easy, nagdadrama na yung pinapanood mo, normal pa din yung boses mo. Hindi yun mag-grasp ng audience. Kung ano ang inaarte nila, kailangan maramdaman ng audience. Kahit Tagalog yan, maramdaman mo kung gaano kasakit ang sinasabi niya, kung gaano paghihirap ang dinaranas ng matandang yon through our voice.
Sapagkat dapat nararamdaman din namin. That's why we have to stop. Dahil kung minsan, hindi na kaya. And then, pag na medyo na, ng konti na, okay, let's go again. Let's go. Ganun po. So dito, hindi po kami uma-acting na para natural ang boses namin. Galing sa puso ang binibigay namin while we are nagdadab po. Salamat po kay Mrs. Nagkaroon din po ba ng pagkakataon or nagkaroon pa ng pagkakataon na kahit yung mga linya ay pinakiusapan yung baguhin yung ibang words dahil mas komportable kayong ganun ang bagsak o ganun yung labas galing sa inyo? Actually, maganda yung pagkaka-translate. There was no need para humingi kami ng palitan. In fact, nung unang beses ko napanood yung pelikula, pinanood ko dinab. Thank you. Parang kasi pag pinapanood mo ng Korean tapos English yung subtitles, ibang-iba yung flavor nung dinap in Filipino. Kasi ibang-iba, hindi ba? Ang Koreano, pag nanonood ka, talagang kahit naiiyak na sila o kahit galit sila, parang ganoon. Pero tayo iba eh. Kaya yung kung halimbawa merong isang sentence na bakit ngayon ka lang? Sasabihin, pag sa Korea, pero pagdating kay Nova, oy, bakit ngayon ka lang? Parang ibang-iba ang flavor ng Pinoy. Kaya at maganda yung translation. So there was no need for us to request for a change of lines. Siguro susugan ko lang yung sinabi ni Nova about yung kung mahirap ang dubbing. Actually, hindi simple mag-dubbing, lalo na pagka ang naririnig mo sa guide ay Korea. So sasabayan mo yung ganun nila. Tapos niiyak ka pa at lahat. Kasi sanay kami umarte, di ba tinatawag ninyo mata-mata. Mata-mata acting. Naku, sa dubbing, wala ka namang mata, di ba? So kailangan lahat ng movement, lahat nakasalalaling sa boses. So, in this case, napakaganda ng translation. Salamat po. Huling question ko kay Fiang. Fiang, alam kong malalim yung pinanggagalingan nila Miss Nova and Miss Ces dahil na din ang tagal na nila sa industriya. At saka syempre, mas madami na silang experience sa buhay. Pero ikaw, bilang bata, ano ang gusto mong maisip o maramdaman ng kapwa bata o ng kabataan tungkol sa pelikula na magagamit na nila kahit andito pa lang sila sa estado ng buhay nila? Siguro po para sa mga kabataan na katulad ko. Gusto kong ma-realize nila after nilang mapanood tong movie na hindi lang basta kaibigan mo yan. Dahil marami naman po siguro sa atin na naka-experience siguro yung mga iba-iba na hindi po nakakatanggap ng pagmamahal galing sa magulang. So, after watching these movies po, madami pong realization na hindi lang pala sa pamilya mo mismo mararamdaman yung tunay na pagmamahal. Mararamdaman mo din siya sa best friends and sa mga tunay na kaibigan. So, yun po. Salamat po. Thank you po. May gusto lang ako sabihin. Nais ko magpasalamat sa Nathan Films. Thank you. At dinala ninyo dito sa Philippines ang pelikulang ito. Malaking tulong ito para sa buong sa Pilipino, sa ating lahat. Napakalaking tulong na I hope na after mapanood ay magkaroon na mag-unite na talaga ang bawat pamilya. Yung maging sensitive tayo sa pamilya natin, sa feelings ng ating nanay, ng ating lolo, lola, the family. Yan naman ang Pinoy di ba? Pero natatangay tayo sa pagbabago. Sa dami ng pumapasok sa Pilipinas, nagiging materialistic tayo at napapabayaan na natin ang ating pamilya. Pero kung tutuusin, wala ka kung wala yung pamilya mo. At makikita nyo dyan, yung pain, may pain na
Gusto mo ba ganyan din ang mangyari sa'yo? Pag wala na sila lolo at lola, si nanay, si tatay, what will happen to you? Nasaan na yung love? Ang Pilipino, clannish yan. Maano yan? Makapamilya ang Pilipino. So, kaya kami na, bagamat sila, ibang bansa, pero meron din silang hinahanap. Meron din silang parang Pinoy din na wala na tayo, napabayaan na tayo. Huwag sanang mangyari sa Pilipino ito. Panoorin po natin mamaya. Makikita niyo yung sinasabi na. Thank you, Tita Nova. I just like to acknowledge lang din our CEO of Nathan Studios. It's here, Ria Atayde. And also the COO, Sylvia Sanchez. Baka you can share a few words, Ria. Bakit nyo napili na dalhin ang picnic dito sa Pilipinas? Because Tita Nova has been thanking Nathan Studios for bringing picnic in Philippine cinema. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Yes, actually, wala kaming balak talaga na naghahanap ng ganitong klaseng pelikula. Of course, nagpunta kami doon sa Busan, sa Cannes, kung saan kami pumupunta para bumili ng mga pelikula talaga. Pero yung eto, lang to pagpasok namin sa Busan, sa entrance, kasama ko si Grace Kasimsiman, si Chokes. Naglalakad kami, pinalabas bigla yung teaser nito. Tapos na-stop ako, sabi ko parang ang ganda-ganda nun, dalawang nanay, dalawang lola, tapos may lolo. So sabi ko, kunin natin kasi tayo pamilya tayo Kaya ito yung story niyan. Tapos actually po, pag bumibili ka abroad, hindi papakita sa iyo ang buong pelikula. Gut feel lang 'yon. Alam mo 'yon, pag nakita mo lang at nagustuhan mo, teaser padadalhan ka, bahala ka sumugal. Pero ito hindi kami nagkamaling sumugal nito, maniwala kayo. Okay? So, after nun, pagdating dito, tinignan namin yung pelikula. Basta. Ayoko kayong i-prep. Tapos bilang pinag-aralan namin yung character, so yun, nakuha namin, kailangan namin dalawang artista na dikit talaga. Dikit talaga yung relasyon nila bilang mag-best friend. So, nakuha namin si Tita Nova at si Ate Ces kasi close sa akin yung dalawa at nakita ko yung samahan nila. And yun na nga, si Fiang at si JM bilang mga bagets. So, doon nabuo yun. Tapos, kaya, eto na tayo. Hindi lang po ito kasi after ng Mother's Day special, meron pa kaming pangtatay naman. Lahat yun na ano lang namin. Nadaanan lang namin. Pantay itong Nathan may nanay, may tatay. So, yun yung nangyari. Ayoko nang maraming sasabihin, baka pa-preempt ko pa. Okay, so maraming salamat sa inyong lahat sa pagpuntahin. Tanova, Ate Ces, sobrang salamat. Kasi actually po, ito po, inalaban ko talaga to na hindi itatagalize, na ipalabas. Pero ang nag-advise po sa amin, sa Nathan, kasi yung asawa ko, katabi ko, ang ganda-ganda ng Korean movies, series, hindi talaga siya manunood kasi hindi niya naiintindihan. Ayaw niyang magbasa. So sabi niya, tagalize niyo. So ito na ngayon. Tinagalize. Ito yung advice sa amin ng asawa ko. So Ate Ces, Tita Nobs, maraming salamat And Fiang, maraming salamat sa pagtanggap ito. At isa lang po sasabihin ko sa inyo. Korean, alam nating maganda. Alam nating tagus-puso sila. Pero yung dinab na sa Tagalog, tinagalize na ng mga boses nila. Kung umiyak ako sa Korea ng 5 beses, dito sobra. So, mas tagus pag Pinoy talaga. Yun, maraming salamat. Thank you, Sylvia. Let me just call it Ria. Mahihain po si Ria, pasensya na po. Pero I just wanted to ask Ria, why was it important na mapalabas ng Nathan Studios ang pelikulang ito sa lahat ng Cinehans Nation? Siguro kasi Nathan, at its core, we want to
celebrate and showcase stories that aren't often told here, and to celebrate different forms of love. I mean, it's so common to celebrate romantic love, but itong love between friends, like friendship like this is something that Filipinos can relate to. And yeah, yun, I guess it's nice to bring more international films also here for the Filipinos to see. Rhea, kailan ipapalabas ito at anong rating ng MTRCB dito? Bukas na po. This is PG rated. Sorry, I wanna confirm. I don't wanna make a mistake. This is showing na po tomorrow. Sana you enjoy it and you relate to it and you're able to invite other people to watch it with you starting tomorrow po. Thank you again. Love. You wanna add something, Sylvia? Bubulong ka sa akin sa likod. Yeah, and sana po, itong moving to, tama si Ate Ces at si Tita Nova na sana ito yung isa sa maging daan ng pamilya na kung magulo, maging maayos. And para din to sa mga anak na naging mabuting anak at naging pasaway na anak. Pareho to dito. Yun yung makukuha mo ditong lesson. So, good luck sa inyong lahat. At tara na. Teka lang, may question pa si Natalie Tomada of Philippine Star. Sige na, seatmate. Last 4 questions. Last Natalie, 4, okay. May question tayo from Natalie June Lalin, from our content creator and from our students. Alright, so let's begin with Natalie Tomada of Philippine Star. And then after the 4 questions, we'll begin the screening now. Good afternoon. So, since nga sabi na-mention ni Mrs. na yung theme pala nito is about mothers and conditional love, one of the themes ng film na to. Well, I wanna ask your personal experience or kahit isang memory lang, personal memory, na you think nagpapatunay sa mother's love since it's Mother's Day a few days from now. Ikaw daw, Tita Ces. Me? Yes, For particularly everyone. you. Naku po, marami akong ehemplo dyan. You know, but this is the short version. Not a lot of people know na it took me 7 years para magkaroon ng anak. Nagkaroon ako ng anak, 35 years old ako. To make the long story short, she was born premature. Marami akong pinagdaanan ng mga medical issues dahil just to have her. Ilang beses na ako na ospital, ilang beses din siyang na ospital. May mga times na, syempre, biro mo, isang buwan na akong araw-araw pupunta mula bahay hanggang ospital. Just so, kasi nasa incubator siya. Just so mahawakan niya lang ako, kinakausap ko, ganyan, biro mo, nakasisaryang ka at lahat. Pero ginagawa mo yun. Hindi mo iniisip ang sarili mo. Hindi mo iniisip na hirap ka na. Pagdating mo doon, puyat ka pa and everything. For me, I think, isa yun sa mga karanasan na hindi ko ipagpapalit. If there's an example about mother's love. Natalie? Okay, also, same question for Miss Nova. Alam niyo, hindi ako nakaranas ng lola. Kasi she died early. Sabi ng mami ko. So, pero I am a very sentimental person. Hindi man ako nakadanas ng lolo, ng lola, but I have charity works. I'm always sa Home for the Dying Destitute ni Mother Teresa. And these are hundreds of them na mga lolo at lola na iniwan ng mga pamilya. Pag pumapasok ako sa kwarto na yan, kay Mother Teresa Mother Teresa of Calcutta. Yung Home for the Dying Destitute is in malapit sa PLDT, Manila, anyway. So, pumapasok ako doon. Kilala na nila ako. Para akong pumasok sa purgatorio. Dahil sanay na sila sa akin.
Pagpasok kong ganon, I embrace and kiss them. Mga 90 years old, 95 years old. May baka may 100 dun na nakaganon lahat. Isipin mo kung mga 100 yan, nakaganon lahat ang kamay. Parang naghanap sila ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng yakap. And I go there. Doon ko binubuhos. At itong mararamdaman lang natin, itong pagmamahal na to, if we are prayerful, if we follow Jesus, because that's what Jesus wants, na tayo ay magmahal ng ating kapwa. And siguro it's masabi natin na dinevelop ko yun since I was young, because ako wala akong magulang. So, somebody adopted me. Hindi naman masyadong maganda yung aming relationship. Yeah, because of the ugali, ganyan. Nagkataon nandun ako. Pero, hindi ko pinabayaan ang pagdarasal, ang pagiging close sa Diyos. Hanggang sa I became charitable. At ito ang aking napili to love, because hindi ko naranasan magmahal. At dito naranasan ko. Aktual. Mga may cancer, mga madudungis, mababaho, like that. And sa konting haplos mo lang, feeling nila nasa heaven sila. So it doesn't matter. Kahit na wala kang magulang, it's okay. Just continue living. Continue to be a good Christian. Magmahal. Yan ang ng Panginoon niya. Magmahal ka sa kapwa. Ganoon. Tayo, may pamilya tayo. Hindi mo pa mamahal. Kasama mo nga sa bahay. Hindi mo mamahal. Ano pa yung hindi mo kaanong-anong? How can you develop that? No? But if you love Jesus, you follow His will. You follow His advice. Then do it. At mararamdaman ninyo how beautiful it is to love. Kahit hindi mo kaano-ano. So yun po ang maikling talambuhay ng buhay ko. Alam mo si Nova, she will never really, unless asked wala masyadong nakakaalam, ito ay isang PayPal awardee. Nagagalit to sa akin kasi magkikwento ko tungkol sa kanyang charitable works. Yung only daughter niya kasi nasa Amerika. So, ang pinagkakaabalahan niya bilang nanay ng simbahan nila, all her charity works, kahit sa mga set namin sa pelikula, siya talaga ang official na nagiging nanay na puntahan ng may mga love problems, mga problema sa magulang. Yan ang pagiging nanay ni Nova. Na-witness ko yan. So, yun, dun sa tanong kung paano siya makaka-express ng siyang yun. Thank you for sharing. Last, for Fiang na lang, can you also share a personal experience or memory that proves na mother's love is... Ayan. Dahil wala pa naman po akong anak, no? I-share ko lang po yung sa mami ko at sa lola ko po. Yung mami ko po kasi, very siya kung paano siya mag-care sa akin, super protective, pero hindi naman po to the point na super taming bawal. She let me enjoy my teenage moments po and my teenage life. So yung mami ko po, very protective, very malambing, and pag alam niya mali yung isang desisyon na gagawin mo, pipigilan ka po talaga niya. And siguro yung lola ko po kasi, yung lola ko po yung nagpalaki sa akin since baby po ako. Kasi yung mami ko nag-OFW po, so nakipagsabala rin po siya sa ibang bansa. And yung lola ko po nun, aminado po ako na super makulit talaga ako. Gusto lagi nasa labas na bata, naglalaro ng mga kung ano-ano. And nag-promise ako sa lola ko and sa mami ko na one day,
I'll make them proud sa akin. Pero yung lola ko po kasi, she died years ago na po. When I was 11, I think. When I was 11. And ngayon po, hindi niya na po na to nakikita lahat ng achievements ko. So, sana, yung lola ko po and mommy ko, yung lola ko po in heaven, proud siya sa akin. And sa mommy ko, sana proud siya sa akin sa lahat ng ginagawa ko. Kasi lahat naman po ng ginagawa ko para sa kanya po ito. Yun po, thank you. Thank you, Fiang. Thank you, Natalie. Gusto na raw simulan ni Sylvia sa ni Rhea yung ating screening. So we're down to our June last Lalin. question. Si June Lalin, and then we'll start the screening. Si June Lalin po ang magsasara ng ating media call, kapatid. Yan, thank you, Chuk. Yan. Tita Nova, yan. Yan, eto ako, nasa kanan mo. Ito. Madilim, June, di ka niya makikita. Di mo ako makita yung kagandahan ko, sayang. Eto po, Tita Nova, medyo marami na nagtatanong, medyo emotional po yung dating nyo. Bakit parang malungkot po kayo? Malungkot? Hindi, boses nyo lang po yun. Hindi, affected ako. Kasi andito na yung pelikula. Affected nga ako sa dubbing. Okay. So naalala nyo yung during the dubbing, kaya emotional kayo. At saka andun yung matatanda. Love ko yung mga matatanda. Akala tuloy nila may pinagdadaanan kayo. Ay, hindi naman. Kahit na mag-disaster ang buhay ko, I'm always smiling. Pero, yun nga, life goes on. Akala rin ang po, love hindi nawawala. You enjoy life by loving. You love everybody. Wala ako nung sentimental. Nung I love you all. Gusto ko masaya tayo. Pero, yun na nga, yung gusto ko masayahan yung mga tatanda. pero Tita Nova, Tita Ses, Piang, ang bongga ng ng Nathan Studios, ng premiere night ng Picnic, in-expect nyo na ganito kalaki. Talagang bibilib ka kala Sylvia, parang talagang ginastosan, di ba? Parang you even have a set. I would say, ginamit siya ng Holy Spirit. Kunin mo yung pelikulang yan para nang sa ganon maipalabas sa Pilipinas. So there's a mission. She has a mission. We all have a mission. Yun ang tingin ko. Tita Ses, I believe that as well. One thing about Nathan Films, not because friend ko si Ibiang, not friend, close friend ko si Ibiang, and of course, mga anak niya parang anak ko na rin, si Ria, yan, si Arjo. Alam ko na seryosong producer ang Nathan. Pag nag-uusap kami tungkol sa mga plano ng mga Nathan, nabibilib ako kasi walang takot. Pag sinabi kong walang takot, hindi yung kagad kita yung iniisip na ganito, kailangan kumita ako, kailangan ganyan. Ang palagi nasa bukang bibig, palagi is, magugustuhan ba to? Makakatulong ba ito? Makakaangat ba ito sa industriya? Kaya nga, panay ang punta sa iba't ibang mga bansa kasi nag-aaral sila ano ba ang trend, ano ba ang pwedeng ibalik dito pag uwi nila at pag nandito, ano ba yung sa atin ang pwede nilang dalhin doon. In that essence, in that parang napakaswerte. Kaya natuwa kami ni Nova. Unang-una, masaya kaming dalawa pag magkasama kami sa isang proyekto. At for the longest time, pangarap namin yon na naibigay ng Nathan Films. So for that, thank you. Yun ang gusto naming dalawa, magkasama kami palagi. But anyway, kaya masaya kami na nabigyan kami ng pagkakataon ng Nathan because alam natin, di ba dati may sinasabi na, if it's Seiko, it must be good, di ba? Bago na. If it's Nathan, it must be great. Siguro pasalamat din ako talaga kay Ibiang na kami ang napili niya. At happy naman kami ni Ses. Because we enjoyed what we did dito sa pelikulang ito. Kahit na sikip na yung dibdib namin.
Pero kung alam naming makakatulong sa mga Pilipino ang pelikulang ito, why not? Kaya thank you so much. Yes, you're so nice. And not only that, maybe let me take the opportunity sa ang tagal na namin ni Nova sa pelikula, di ba? Thank you very much, Nathan, for the kind of respect that you've given us in terms of your actors. Not because we're friends, but you're so, kumbaga, may iba kasi, hindi ba, pagkaibigan, kasi kaibigan, ganito, ganyan. Pero yung tiwala. Pero yung tiwala, at saka wala akong masabi in terms of their professionalism, na minsan kasi, pagka, hindi ba, hindi naman sa ano, pero pagkaibigan, kaibigan ko yan, madaling ka, parang ganon, hindi sila ganoon. So thank you very much for the respect that you've given us as actors. Yes, 100% yes po. Kasi aside sa sobrang ganda ng movie, madami ka ding lesson na makukuha, madaming realization na sana nagawa ko to nang nabubuhay pa yung lola ko. Na sana nagawa ko tong mga bagay na gusto ng lola ko nung nabubuhay pa siya. Kaya yes, and maraming salamat din po, Miss Sylvia, sa trust na binigay niyo po. And sa Nathan Studio po, maraming salamat po. Ihanda niyo na po yung tissue niyo dahil alam ko, yes, ihanda niyo na po talaga yung tissue niyo. Yun po. Thank you, Piang. Ito, last question ko, Ivyang, sa mga narinig mo, baka lalo kang mapaiyak ko. Pero hindi, ang tanong ko talaga, kasi sabi mo kanina, nang pinanood mo yung original, naiyak ka na. Nang pinanood mo yung na-dub na siya, mas lalo kang naiyak. O, part daw ko ng mas lalo mong ikinaiyak yung laki ng gastos din kasi dinab siya. Magastos bang mag-dub? Alam mo, may extra. Meron kaming, pwede kasi namin ipalabas to ng assist, diba? Hindi mag-dub. Pero, mas gusto namin ng Nathan na mas maiintindihan. Kasi, konti lang tayo siguro yung napapanood, tapos nagbabasa. So, mas gusto namin ng Nathan, lahat maiintindihan, lahat tatago sa puso. And, Diyos ko, yung mga kaibigan ko yan, willing nga, walang bayad eh. Yan pag dalawang yan, hindi. Pero sa totoo lang, ang swerte ng Nathan, na si Ate Ces, si Anova, si Fiang, si James, si Kuya Bochi, nang nakuha namin, ang perfect nila sa role nila. Yun lang. Thank you. Thank you, June. Thank you, Sylvia. Can I ask lang Rhea and Sylvia to join our cast, si Tita Ces, Tita Nova, and Fiang sa center stage for a photo op before we start our screening. Nakita niyo naman, pinatay na yung ating screen sa taas kasi ready na tayo to begin the premiere. Thank you sa lahat ng mga fans na nandito ngayon, mga fans ni Fiang. Thanks for making it. Mga fans ni JM, andito din. Our friends from the press. I see Dreamscape Entertainment here. Tama ba? Yes! Direk Eric. Tinawag ko malinaw pa mata ko. Direk Manny. Direk Eric. KMB. Mother Beeps, Black Attack. Direk Jojo, ang naskip ko si Billet. Tama ba? Oh my God! Malinaw pa mata ko. Okay. Alright, maraming salamat po. Just a reminder, bawal pong mag-screen record, bawal mag-take ng photos. Piracy po yan.